Good evening, everyone. Good evening. Inaantok na po. Okay. Okay, I'm Zenan. Thank you. Nandito kayong Nandiyan si Rod, Majo. Yes, may mga upline. Nandito po. Okay, and then, actually, nandito ako dahil sa anak ko. Okay. Si Kenji po. Okay. Nakilala ko po si Riway way back 2021 pa nang introduce ko ng best friend ko. Kaso it's pandemic time and then consumer naman siya. Consumer lang po siya. Hindi siya nakapag-product presentation sa akin. So hindi ko talaga alam. Sabi niya maganda kasi ito po ni-recommend ng doctor kasi yung yaya niya ay may breast cancer. So that was 2021. And then last year, in Davao, product po ako ng LTS, okay, leadership training seminar. Then, after that day, the next day naman po, ito na po yung OPT and then some testimony. I don't know why na ang testimony that time is about autism. Okay, so, kaya na po, noong 2013, I dropped everything kasi po yung anak ko was diagnosed with autism. And it's kind of hard kasi nga, medyo, it started with GDD muna, Global Development Delay. Okay? So, hindi siya nakapagsalita na maayos. Hindi niya na-express yung yung mga feelings, gano'n. Kahit napaso na siya, hindi niya masabing napaso siya. So, sabi ng 5 yan, exactly 2 years old siya. Sinabi niya, si Kenji, it's major delay. Kasi, konti-konti lang yung sinasabi niya, mommy, like that. It should be 5 words in a sentence. So, exactly 2.5 years old siya. Pinadala ko dito sa Manila kasi I'm from Cebu. And then, nag-schooling siya sa Montessori. Okay? And then, doon po nalaman yung mga, doon po lumabas yung maraming red flag. Okay? Like, headbang, then, may sariling mundo, hindi siya socialization. So, nung 3 years old siya, he was diagnosed with global development delay. So, yan po. Okay? Actually, sobrang dami yan. Parang kinala na natin, i-click yan siya. So, yung mga latest yan, hindi pa na lalagay. So, it started with that one, dun sa perpetual sa hospital, dun sa Las Piñas. Okay? GDD yan first, then, later on, I think it's 4 years old siya, na-ruled out ako ng autism. So, nung nakita ko po yun, kasi po sa father side, may mga pinsan siyang autism. It's very rampant. And then, nakita ko, paano sila mag-fit in sa society. Mahirap. And then, ngayon po, actually, graduate na sila dalawa. Graduate na, magagaling, matalino. Pero wala po silang work. Bakit po? Bakit kaya? Kasi po, ang autism, napakahirap. Yung spectrum kasi, meaning niya, it's very broad. Di mo alam kung anong difficulty or disability ng isang tao. Iba-iba po siya. Unlike Down syndrome, parang isa lang yan lahat, isa-isa yung mga difficulty. So, madali lang silang intindihin. But this autism kasi, it's very broad. Kasi, spectrum nga. And then, why would a company hire ASD or autism na tao? Kasi po, ang trigger points nila, hindi natin alam kailan. Okay sila ngayon, mamaya kahit walang kausap, nagwawala. Mahirap po talaga. Kung special needs ng iba, for example, siguro yung Down syndrome, napakabait nila. Pwede sila as customer service or dun sa
South Drugs Pharmacy, nag-accept po sila. Or ibang fast food. But this ASDP po, I tell you, napakahirap i-deal. Okay? So, since 2013, 3 times a week yung therapy ng anak ko. Twice a week yung speech, at once a week yung OT. So, paano kung makapaghanap ng trabaho? Hindi talaga, di ba? But I'm so grateful po kasi never akong pinagtrabaho ng asawa ko. Never niya akong sinabihan na you need to help kasi malaki ng expenses natin, ang therapy napakamahal kasi sa neurosciences po siya ng perpetual, and then every 6 months, pumupunta ng DepEd na 3,000 pesos lang naman ang binabayad namin po. Nakita niya yung effort ko kasi nga, it's very hard for me na i-drop everything just to be a housewife. Because po, actually, hindi naman na. Sa sales po, usually po, nasa top talaga ako. And then, I'm very career-oriented, and then goal achiever, mga ganon-ganon. But, ni-set aside ko lahat yun, and then I sacrifice everything just to guide and watch my son. Okay? Kasi ayaw ko po na magiging pabigat siya later on, or what will happen kung wala na kami dito sa mundong ito. So, so nung nakita ko itong nung February of last year, this product testimony, and then yung testimony about autism, I dropped everything, and then kakastart ko lang nun ng may business po. Nagtayo ko ng boutique, and then sa loob ng BF Resort. So, 3 weeks lang, sinirado ko siya. Kasi sabi ko, yeah, maganda ang kita. Maganda, then I have regular customer. But the problem is, hindi ko ito masustain. Hindi ko masustain yung product kasi mahal na, di ba? Medyo pricey, so we cannot afford that one. So, ang ginawa ko po, it's actually inutang ko yung 50% ng yung price, inutang ko pa yan. And then, hindi ako humingi ng pera sa asawa ko, but because siya po lahat ang gumagastos sa bahay. We have 2 kids, etong isang Kenji, how old are you? Sige, okay, sige. Sorry kasi first time niyang umaten na, nagtutakbo ako. Okay? And then, ayaw na niyang pag-usapan. Sige pa, okay. Pero pumupunta siya dito, and then nasa Cebu kami kasi gusto niya makinig ng mga story. Okay? And then, we have 2 kids, Kenji, and then yung isa po 8 years old. And then, so mahirap po kasi isa lang ang nagtatrabaho. And then ako wala talagang source of income that time. But, balik na po ko, nung last year na nakita ko to, ginawa ko ng paraan. Imagine may utang akong 50% para lang makakuha ng diamond set. And then, because nasa isip ko po is long term, and then kasi alam ko long term nitong iinumin ng anak ko, we need to take the product. Me muna actually. Kasi hinati ko pa yun at pinadala ko yung 4 na bottles sa mama ko na nasa Cebu na mag-74 na siya this year. At then nakasama lang po niya sa bahay ay 9 years old na apo sa puhod. So naghati kami ng mama ko. And then, April 1 ako nag-start. Then, May 18 po, nag-video call ako ng mga tita ko sa Holland. And then, nakita niya yung changes ng ng oro ko, gano'n. Pati sa mama ko.
And then actually, yung sister ko sa UK, mga relatives ko abroad, actually, kumuha po sila ng mga set. Set talaga. Without me doing the product presentation. Why? Kasi po nakita na po nila ang result. The product of the product. In just a matter of 1 month and 18 days, kasi April 1 and then May 18 April, kumuha po sila. So, kahit po anong makikita nyo at maririnig, kung hindi po kayo mag-take ng product, hindi nyo po talaga ma-appreciate. I tell you. Kasi kahit mismo ako nung nakita ko yung autism na yan, sabi ko, that's crazy. I-google mo. Incurable po ang autism. It's incurable. I was very skeptical. So, sinesearch ko yan. Ay, naku. Sa US pala, yung iba pala, stem cell. Sa Malaysia pala, may stem cell din. Dinadala doon yung may mga autism. Kasi nga po, it's not 100% na ma-cure ka doing this autism. I tell you, mukhang hindi talaga. Kasi wiring yan eh. Kahit nasa tiyan pa yan, may diferensya na yung bata. But this stem cell, magpipis po ako sa research po na injection. It helps improve and then parang kumalma. Okay, so malaking bagay na po sa amin yan. Malaking bagay na po sa amin yan. Because, as I said, mahirap po. Very difficult po, actually. Parang, pag nag-meltdown, parang sasabihin ko na, feeling ko mas mauna pa akong masiraan ng ulo. Then, way back na sa Cebu kami. Yung, nakita ko muna yung before taking product. Nasa Cebu kami 2021 because it's pandemic time and then online class. Magsistart kami ng mga pinggan kasi magdi-dinner. So happy mga tao, gano'n kasi wala, pandemic kami, nasa bahay lang. Mamaya, wala. Wala naman siyang kausap. Hindi naman namin inaaway. Mamaya, nagrarant na, inaaway lang kami. So ang ginagawa ko, it's nilalayo ko siya kasi baka yung mama ko atikin sa puso kasi never siya naka-encounter na ganitong klaseng tao. Ganun po. Ganun kahirap po talagang intindihin. Okay? And then, sa school po, sinabi niya grade 2 siya, nasa regular class siya, sa Wishbone. Sabi niya ayaw na niya pumasok doon. So, hindi namin pinilit. Dilipat namin sa ibang school. And then, for grade 3 to grade 4, pinasok siya ng SPED. Sabi ko, hayaan na. Kaysa mag-delay siya lalo at wala siyang matutunan. Hayaan na natin siya. So, during that time, ang daming complaints sa teachers. Ganito, gano'n. And then pandemic. And then high school, grade 6, during that time, palagi po kaming tinatawag the other year. I'm talking last year. So last year po, palagi kaming tinatawag sa school, grade 7, at sa principal po, kasi nga, nagwawala po siya sa school. Palagi niyang foul words. Foul, meaning nagalit siya. Yung sobrang galit, anger, too much na ganyan. And then, di namin paano yun, i-deal. Di namin alam how. Kasi nga, nung grade 6 siya, sinabi ng doctor, ng principal niya, try to check with the child psychiatrist. Sabi ko, hindi pala yung grade 6. Before pandemic tama. So, doon namin nalalaman na may hypothyroidism din siya. So, may din yung parang about thinking, lalo na sa bata, ganun. Doon namin nalaman doon na sa bone aging, ganun test na mataas yung TSH niya. So, hypothyroidism siya. May maintenance siya ng 1 month, hindi na namin siya ibalik kasi nag-lockdown na that time. Okay? So, actually, tinatanong ko sa psychiatrist niya, Doc, anong
anong mangyayari sa anak ko? Magiging mamamatay tao kaya to? Magiging psychotic kaya to? Kasi nga, that time kasi before pandemic, yung anger niya, yung hatred niya, nakakatakot actually, nakakatakot. Opo, nakakatakot talaga. Kaya nung nag-anak ako ng bunso, kasi ganito yung mga case, pag nandiyan siya, yung bunso, nasa yaya. Kasi baka talikodan namin, baka mapatay niya yung bala. Kasi hindi natin alam hindi natin alam yung takbo ng utak nila. So, as I said, last year, too many complaints sa school, pati principal tumatawag na po sa amin. Hinihingi ng mga diagnosis niya, mga ganito, ganon. Kasi po, pag pinagsasabihan mo siya, magaling siya, napakatalino. Tama siya. Bawal siya pagsabihin mali. Perfectionist sila Kasi academically wise, napakagaling niya. Napakagaling. Na-overcome po niya yung mga developmental delay, yung mga ganyan. Na-overcome niya yan. Kasi po, early intervention, dahil nga po sa therapy, at ako po, sobrang nag-alalay. Sobrang nag-alalay, okay? And then, nung sinabi ng therapist na no screen time, okay, 10 minutes a day lang siya. Hanggang lumaki. Actually, wala siyang cellphone. Ngayon, pinakalkal yung cellphone ko kasi nga, their version, okay? Opo. Kasi pinagbabawal talaga sa kanila yung mga screen time. Kasi yung pacing doon, madali yung umaga, gabi, yung patients, wala yun. Bawal yun. Ang autism po ngayon, dati po, it's hereditary. Then may environmental factor. For example, exposed ng mga hazardous na mga ganito, chemicals like that. May nurse na dalawang anak niya may autism. Kasi doon sa, I don't know, sa gamot siguro dinideliver niya. For the next pregnancy niya, nagpa-change siya ng department, yung anak niya po, wala ng autism. So that is environmental factor. Okay? Pero ngayon po, acquired na po autism. Meaning po, tayo nagbibigay sa kanila. Because of his too much screen time. Too much screen time. So, sobrang dami na po nila, kahit magtanong kayo. So, nakaka-alarming yan Alarming yan. So, you think pag na-diagnose ka niyan, gagawin ka? Lalo na yung, okay, mas malala pa it's called digital addiction. And then mag-seizure ka. So, neuro yun. So, meaning may maintenance din yun. Okay? Kasi utak din yan Okay. So, napalayo na ako. So, meaning, dumadami na siya talaga. Kasi bumabalik ko sa pedya niya. Thank you ako, Doc. Thank you so much. At napansin mo si Kenji at nadala ko kaagad siya sa therapy at DevPed. Sabi niya, Zen, ngayon po, napakadami na po nila. As early as 2 months old. So, grabe naman yung 2 months old. 2 months old. Sabi, yes. Kasi po, yung mother, through IVF, nagbuntis, at late stage na, nagbuntis yung mami. Medyo matanda na. 2 months pa lang. Kasi pag tinatawag, hindi na nagre-response. So, a year old, yan na yung grabe yung therapy. So, alam mo, pag nagpe-present ako, tinatanong ko, ang pinipresentahan ko, it's either relatives nila or kapitbahay nila, merong autism. You just check that one, ang dami na nila. Yung iba kasi, it's undiagnosed. Okay? Pero mahirap actually pag marami yung tumatanda sila. Hindi sila fit in sa society. Paano sila pag naiwan sa mundo? Okay? And then, mga tao po kasi, hindi nila alam paano mag-deal niya. They are not equipped or educated regarding how to deal with this kind of people. Okay? So, for me po, kaya po nandito po ako dahil sa anak ko, started taking fourth year, September 27. Just P6 po. P6 pa siya. Ngayon po naman is magti-10 months na po siya. And then, ang good thing po,
High school siya, lahat siya, nasa regular school. Third quarter, may honor siya. With honor yan ha. Pagkatapos, wala siyang tutor. And for the first time in our life, since taking fourth year, kahit less than a month po, tumahimik na po ang bahay namin. Pati kami po nagtataka kasi never na po kami tinatawagan ng teachers at magme-message sa amin na may complaint. Grabe, last school year po, grade 8. Tingnan mo naman yung grades niya. Oh. Walang tutor yan. Walang tutor yan. Hindi ko rin yan pinipressure yan. Oh, sabi ko, ganun ang transformation ng anak ko. Okay? This one, just few months ago, dito sa MOA Arena, autism walk. Ganyan. Yan, first time ko kasi nag-attend. First time, yan. And then, ngayon, pag pinagsasabihan ko siya, kasi dati sa school, pag pinagsasabihan, galit ako ngayon, bukas, natulog na yan. The next day, doon sa school, magwawala. Magwawala siya. Kasi hindi niya ako mag-beat. Kasi kailangan dito, kasi paano sila i-deal. Dapat lamang ka. Hindi ka mag-give in. Okay? Hindi. Yes. Kasi they're very smart and they're very manipulative. Kasi sa sobrang galing nila. Okay? Pero ngayon, pag pinagsasabihan ko, naintindihan ako nila. Naintindihan ko, honestly. Naintindihan ako niya. Ang sinasabi ng DepEd sa akin, alam mo, hindi nila naiintindihan. Kasi hindi talaga nila naiintindihan. Kasi yung maturity nila, yung ganon, iba. For example, 14 years old. Ang maturity niya parang 8 years old. Yan po yung sablay naman ng anak ko. Behavioral, siya yung ganon maturity. Kaya ang nirecommend sa kanya na therapy, it's life coaching and comprehension. Diba? Bakit life coaching? Dito kayo matakot. Because they are prone to depression and suicide. Kaya hindi mo pwede pagsabihin, ay ganito na lang yan. Dapat tayo kasi, we'll do our part also. Alamin natin kung anong condition nila. Okay? And then, so, ako po, nandito ako dahil sa anak ko. And then, mostly po, ang sinishare ko talaga, ang gusto ko talaga, talaga na market. It's yung mga, nasa therapy center, mga ganon-ganon, katulad na, mga PW, tulad ng anak ko. Because I want to give them hope. Because in our life, we are so desperate and hopeless. You know why? Why? Since na-diagnose yung anak ko, isa lang yung prayer ko. Lord, sana gumaling naman yung anak ko. Ito lang talaga ang pray ko. Every day of my life, since pinanganak ko siya. Kasi anong gagawin niya sa buhay niya kung wala na kami. Diba? But, hindi niyo ma-understand yan kung hindi kayo magkaroon ng anak na ganyan. But it's very difficult for us. Tell you. Okay. And then sometime, ito din po yung sa testimony ng client ko sa Cebu. She was diagnosed with stage 4 lung cancer. End stage na siya. End stage na kasi nag-metastasis na sa dito pinakita niya sa akin eh. So, diagnosed siya 2016 actually. 2016 stage 2. Noong 2022, nag-reoccur ang cancer niya. Reoccur. So, sad to say, lahat ng medical procedure and medication, nire-reject ako ng katawan niya. Nire-reject ako ng katawan niya. So, noong April of last year, kumuha sila ng tatlong set. Isa sa kanya, isa sa papa, isa sa mama. Kasi maraming maintenance.
So, without portier po, actually, matagal na siyang patay. End stage na po siya talaga eh. Ang dami niyang operation, tinanggalan niya yung upper left lobe. And then kung ikaw nasa last stage, and then walang medication, wala lahat, matagal ka na patay, di ba? Pero hanggang ngayon po, buhay po siya. Buhay po siya. Last month po, makatapos lang niya ng 25 cycles of radiation. So meaning po, yung katawan niya, kinakaya niya, parang bumabalik na yung vitality. Wala akong sinasabing cured ha. Wala akong sinasabing nakarecover siya. But it extend her life. And they are so grateful with it. And sa papa niya, kasi April sila nag-start, nung November, kumuha sila ng 7 set, nag-2-star siya, kasi nga, grabe yung family niya. Ang daming maintenance, daming sakit. Yung papi naman po niya, it's 3 capsule na for SGPT na maintenance, naging 1 cup na lang after 6 months taking of portier. And they are so grateful na up to now, kahit in-laws po, nagtitake po ng portier. Okay? Ito kasi ang first na client kong nag-repeat order. Kasi usually kasi yung mga client ko, family, relatives abroad. And then ito yung may severe case. Ako naman kasi wala akong maintenance, wala akong sakit. Nag-take lang ako ng 6 months therapy because I need to. Kasi distributor tayo eh. Diba? Yes. So kung kayo po nakakapag-help ng tao at pati sa family nyo nakikita nag-improve yung mga health, hindi nyo ba i-share? Hindi ba kayo grateful? Kasi po, napakasarap. Napakasarap po ng feeling na sila, magti-thank you po talaga. Napakasarap po na parang pinagkatiwalaan ka, then parang na-save yung life nila. Or one of the family members is saved po. And then that's why I'm continuing this advocacy talaga because it's good to help others. It's really good. And you don't know yung situation ng tao nila, how desperate and hopeless they are. Okay? And then, that's all. Thank you so much.